Nag-aya ngayong mga pinsan ni Madam na mag-camping-camping, no? Pero parang na-prank na naman tong si Madam. Ang nangyari kasi, si Madam lang yung nag-sleep over sa tent. Tapos, itong mga pinsan niya, kanya-kanya sa pagtulog dito sa room ng kubo na may rent. Makikita talaga sa mga mukha nila, no, na ang sarap-sarap talaga ng tulog nila. Habang itong si Madam, pinanindigan talaga niya yung pag-camping-camping ba. Kahit nilamok na siya sa loob ng tent. Kagabi pa lang, nagplano na kami na gumising ng maaga para magluto ng breakfast. Paano naging umaga to kung tanghali na? Kaya itong breakfast namin, naging pananghalian na din to. Kung hindi pa to nagising itong si Madam, ewan ko na lang kung may kainan pa bang mangyayari dito. Kaya itong kawali, lilipad na to dahil sa lakas ng apoy. Ewan ko na lang kung itong hotdog na to hindi pa maluto kaagad. Pinabaliktad ko na kaagad dito sa pinsan ko dahil sa lakas ng apoy nangangain ng buhay. Dahil may hotdog ay dapat lang na may itlog. Kasi magka-partner yung mga yan eh. Lahat ng itlog ginalo na ni Madam sa isang lalagyan. Kasi ang balak niya dito eh, scramble daw niya. Kahit luto na nga itong hotdog, hindi pa nga hinango kasi wala daw lalagyan. Abay ito kasing inutusan. Isang oras pa bago makabalik. Kaya muntik pang masunog tong hotdog na to. Ewan ko, parang wala na talagang nangyayaring tama dito ba. Pero ang importante dyan, mairaos namin tong breakfast namin kahit tanghali na. Sinunod na kaagad pinirito ni Madam itong itlog. Muntik pa ngang malunod tong itlog dahil sa dami ng mantika. Tuloy-tuloy na tong kapalpakang ginagawa namin. Ang ginawa nga nitong pinsan ko para maging scramble na tong egg, tinodo na talaga niya sa paglagay ng panggatong. Kaya maluluto talaga tong itlog, pati yung pagmumuka ni Madam. Sa dami ng mantika kanina, hinigop halos ng itlog na to. Dahil lumalaban pa naman itong mantika, tuloy-tuloy pa din sa pagprito. Pabilisan na talaga ito kasi yung apoy nangangain na ng buhay. Kaya wala pang 3 segundo, luto na kagad tong chicken nugget. Syempre, pati na din tong mukha ni Madam. Hindi pa nga sumusuko yung mantika, no? Kaya tuloy-tuloy pa din sa pagprito. Kami kasing magpipinsa, nabubuhay na kami sa prito-prito lang. Sus, yan lang talaga yung alam yung luto, Madam. Dahil nangangamoy na tong isda na to, abay pinirito na din namin. Ewan ko na lang kung hindi kami magkakolesterol nito. Bahala na, basta matuloy lang tong breakfast namin. Naluto na lang yung isda pero yung mantika may natira pa din. Syempre hindi natin to pwedeng palampasin. Kaya pang prituhin ng mantika na ito itong tuyo. Malapit na kaming matapos sa pagluluto. Ngayon lang dumating yung panggatong na in-order ni Madam. Tapos na kami sa pagpiprito, pero parang gusto ko pang talsikan ng mantika tong mga pinsan kong tulog pa. Ipagpatuloy mo na lang yan, Madam, kasi nasimulan mo na. Buti na lang nakaharvest kami ng mangga dito sa lugar na ito. Mas mabuti na din tong may prutas, kasi puro kolesterol tong imumukbang namin ngayon. Syempre, panindigan namin yung breakfast kahit tanghali na. Ewan ko na lang kung hindi pa hahaba yung buhay namin dito sa mga prutas na ito. Syempre, dahil breakfast to, hindi pwedeng walang kanin. Partida, may partner na kape pa yan. Perfect na sana itong pang-umagahan namin kung hindi kami naabutan ng pananghalian. Ewan ko kung ano nangyari dito sa mga pinsan ko, parang bangag pa ata. Binalaan ko na matulog ng maaga para fresh gigising sa morning. Pero parang mas fresh pa tong hinandang breakfast ni Madam. Natapos na kami sa paghahanda ng breakfast. Pero yung iba kong pinsan, gigisingin ko pa. Abay ni wrestling na ni Madam para magising na talaga ba? Dapat pala sa mansyon na lang kami nagcamping-camping kung puro tulog lang yung nangyayari dito. Ang hihirap pang gisingin tong mga to. Tignan nyo kahit bumangon na tulog pa din. Anong oras kaya natulog tong mga to kasi bangag na bangag pa din. Parang walang balak na bumangon tong mga to. Ang ginawa pala ng mga to, hindi nagsitulog to kagabi dahil pinanindigan ang overnight. Kaya umaga na pala nagsitulog tong mga to. Kaya ginising sa tanghali, bangag na bangag. Nalaman ko, ito pala yung mga ginagawa nila kagabi. Lithosphere, hydrosphere, biosphere, and Lettuce what is lithosphere? Yes, then what is lithosphere in a one sentence? Lithosphere. Lithosphere? Yes! Grabe, tapos nung nagugustuhan. You are a part of college. Lithosphere. And I lithosphere. Kaya pala bangag na bangag pagkagising. Paano di mababangag yan kung yung topic nila kagabi pang ibang planeta na? Kasalanan talaga ng lithosphere na itong pang-umagahan namin naging pananghalian na. Kahit ang tatakaw niyan, walang ganang kumain dahil sa lithosphere na yan. At least na-survive namin tong breakfast kahit naabutan ng pananghalian. Go!